Mga kababayan, maraming salamat sa paghihintay. Ngayong hapon po ng Lunes, meron po tayong mga pagbabago sa kilos po ng low pressure area, pati na rin po sa lagay ng ating panahon. So alamin ho natin yan kung makakaranas ba ng mga pag-ulan ngayong hapon po ng Lunes hanggang sa gabi at gain din sa magiging update kinabukasan po sa araw ng Martes. So alamin natin lahat ng mga detalye pero bago yan, palike and share naman po ng ating update. Maraming salamat. So ito po yung ating low pressure area na minomonitor. May pagbabago po sa kilos at direksyon nito. Nung nakarang update po natin, ito'y papalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita nyo sa ngayon, bahagya po itong umatras o nagbago ang direksyon. Sa pinaka-latest po na update natin, ito pong LPA sa ngayon ay nagkaroon na ng lokasyon na 1,745 kilometers east of northeastern Mindanao. Pero ito po sa ngayon ay nasa medium chance pa rin ang category para maging isang tinatawag natin na mahinang bagyo o tropical depression. Ngayong hapon naman po, alamin natin yung tinatawag natin na forecast weather condition para ang mga kababayan ho natin ay makapaghanda. Makinig pong mabuti. Apektado pa rin po ngayong hapon po ng Lunes ng trap ng low pressure area ang area po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Palawan. Cloudy skies ang aasahan sa hapon at may mga isolated light rains and heavy rainfall. Mag-ingat po sa banta ng flash flood at landslide sa mga landslide prone area. Mainit ng umaga at tanghali. Talagang sagad din po talaga sa init. Pero yung init po na ating nararanasan, bababa ho yan bandang hapon. So ngayon naman po, sa hapon naman, ngayon po, mararanasan naman natin simula po 1:00 hanggang 5:00 po ng hapon, parte po ng Manila at NCR, ang magiging temperatura po dyan, 29 to 32 degrees Celsius. Bahagya pong lalamig o mababawasan po yung init. Pero meron pong inaasahan na mababang tsansa ng mga pag-uulan sa bandang hapon dahil po sa mga local thunderstorms. Sa parte ng ito naman po sa Bicol region naman po tayo, ilang bahagi po ng Quezon, asahan din po ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Check nating mabuti, yung easterlies nandito pa rin po ang epekto ng hangin. Ito po yung tinatawag natin na mainit o maalinsangan po na hangin na usually nanggagaling po ito sa may karagatang Pasipiko. Ngayon, kung mapapansin ho ninyo, sumasagad na ang init kahit unti-unti pong nade-develop ang southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito na po, nakikita nyo po yung mga pula-pula na yan. Yan po ang development ng tinatawag natin. Sa ngayon, tinatawag natin ito na southwesterly wind flow o mahinang habagat. Yung parte ng Palawan ngayon, maulap na kalangitan at bahagyang mga pag-ulan po ang nararanasan. After pong ma-develop itong southwesterly wind flow, magiging officially na habagat na po ito o southwest monsoon. Mas malakas po ang magiging epekto nito lalo na po sa bandang hapon at minsan inaabot sa gabi yung mga pag-uulan. Sa parte pa rin po ng Metro Manila, i-zoom in po natin para makita ho ninyo. Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapansin nyo naman wala masyadong ulap. Pero ngayong hapon po may mga chance ng mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa local thunderstorms. Lagi ko pong pinapaalala, mag-ingat po yung mga low-lying areas sa mga lugar po na binanggit ko dahil po ang mga pag-uulan, posibleng biglaan ho yan dahil sa mga local thunderstorms. Ngayon naman, etong LPA na ating namamonitor dito po sa may bandang silangan po ng Mindanao, sa ngayon yung development po nito nagtutuloy. At ipinakita ko na po yung magiging update sa mga susunod na mga araw doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Palagi ko naman pong minimension yung lugar po na madadaanan nito o malalapitan na wala pong mangyayaring landfall scenario o paglandfall po ng LPA or kahit po maging bagyo ito. Gayun din, May 28 hanggang sa June 3, ito pong LPA na yan, nakikita po magkakaroon nito ng pagpasok o pagdikit sa ating Philippine Area of Responsibility at mataas ang chance ang ma-develop bilang isang tropical depression at aabot ito at nakikita nating aabot sa pagiging tropical storm. Pero dito lamang po siya sa may bandang karagatan po ng Pilipinas, Hindi po siya maglalandfall sa ating Philippine landmass. Ito lang po yung tinuturo po ng araw natin. Diyan lang po dadaan itong
LPA na yan, kapag na-develop po bilang tropical depression, dito lang po siya dadaan. Diyan po sa parte ng Eastern Visayas, sa North Luzon, aakyat po dito sa bandang extreme northern Luzon hanggang sa area po ng Taiwan, no? Sa bansang Taiwan dito po. Diyan po ang pinaka magiging landfall scenario kapag na-develop na po itong tinatawag po natin na low pressure area. Tandaan ho ninyo, kapag na-develop na po bilang isang tropical depression, yan pong LPA, tatawagin po yung Bagyong Kaloy po sa atin pong Philippine Area of Responsibility. Ang Bagyong Kaloy ho, no, ay pang-apat na bagyo pa lamang po ngayon pong 2026 at inaasahan natin na hindi naman ito magiging malakas. Pero kapag ito po ay nabuo at na-develop sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga oras o mga araw, tatawagin po itong Bagyong Jiangmi. Jiangmi, it means ito po'y international name ng isang bagyo at dapat po natin paghandaan pa rin kahit nasa labas ng PAR, mabuo po itong LPA bilang isang tropical depression o isang typhoon o bagyo, pwede pa rin niyang pumasok anytime sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang kinakailangan ngayon, malaman natin yung mga area na maaapektuhan nito. At uulitin ko, parting silangan ng Visayas, silangan Mindanao, North Luzon, yung trap extension po ng mabubuo pong sirkulasyon ng hangin nito nga pong low pressure area at kapag na-develop bilang isang bagyo, yun yung makakaapekto. Yung extension o trap po ng LPA o bagyo, yun yung hangin lamang na nakapalibot po sa kanya, no? Ibig sabihin, more on mas maraming mga pag-uulan ang mararanasan sa parteng silangan po ng ating bansa, pero less po o kakaunti yung mga malalakas na hangin. Pagka isa po kasing LPA, ang category ng hangin nito mahina, nasa 30 to 35 kilometers per hour. Kapag naging category 1 o ito yung tinatawag natin na tropical depression, ang isang bagyo, yun naman iaabot sa 39 to 62 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Most of the time, kung mapapansin ho ninyo yung mga pula-pula na yan yung mga local thunderstorms na nagbabanta pong magpaulan. Kaya nga sa Metro Manila, sinasabi ng mga kababayan natin, sobrang init naman dito tapos may bagyo daw. Nakita nyo naman, wala masyadong ulap, pero itong mga local thunderstorms na yan, umaangat yan, no? Dahil sa sirkulasyon ng hangin. Kaya huwag kayong magtaka bakit dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, malawak po ang kaulapan, no? Nakita nyo naman. Diyan po kasi madedevelop yung tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. Katapusan ng Mayo, malapit na, first week hanggang sa second week ng June, totally madedevelop na po itong habagat. Ang magiging epekto naman ng habagat, kapag na-develop na, mas malalakas po, mas maraming mga local thunderstorms ang ating aasahan bandang hapon. Tulad nito, itong LPA nito, pinapangambahan din natin, pag na-develop bilang isang bagyo at na-develop na rin ang lakas po ng habagat, pwede itong magkaroon ng hatakan. So, yung parang sinasabi natin na pagkasanib po ng LPA, kapag naging bagyo at ito namang tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat, mas magkakaroon po ito ng dobling epekto sa mga lugar po na malalapitan at madidikitan po nito. Sa ngayon mga kababayan, po muna ang ating pinakalites na weather update sa lagay ng ating phone. Maraming salamat po sa inyong tuloy na pagsuporta.